Welcome ulit mga kasulit. So may panimbago na naman tayong DIY video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Ito yung ating i-DIY ngayon. So ito yung ginagamit kong power station. So ito yung ginagamit kong isang buck boost converter na pwede ako mag-variable ng anumang voltage from I think 5 volts 1 volts to 30 volts. So ito yung ginagamit ko. Maximum pala nitong buck converter na to ay tawag nito 30 volts yung maximum voltage na. So i-convert niya yung any voltage input to 30 volts. Maximum niya ay 4 amps. So ito yung model niya, ZK-4KX. So, ito yung ginagamit natin dito sa sulit o hindi sulit. Yung pagtetest natin yung mga item na tinitest natin dito, katulad ng mga ilaw, LED, katulad dito ang tinester natin. Ito. So yan. Ito yung ginagamit ko. Ang problema lang kasi dito, yung ginagamit ko 8 volt 5 volts 8.5 volts. I think this one is ano ba to? 8.5 volts 5.6 amps. Ito yung power supply ng Sony PS2. Yan. So medyo maliit, so hindi maganda. Para binuboost ko kung gumagamit ako ng 12 volts, parang hindi maganda. Yung gagamitin ko ngayon ay ito. Isang 24 volts DC output na merong 4 amps. So yan, DC 24 volts dash 4. Yung 4 amp niya. Yung model niya ay yun, WX-DC2412. So yung input niya dito ay 220. AC 220. At yung output niya dito DC. So yan. Brand new na to. I think mga 2 years na to na sa akin. Hindi ko nagagamit. Katulad din nito. Kasi matagal na rin to sa akin. Ito yung ginagamit ko. At meron din ako ditong banana plug. So yan, merong male at saka female. So ito yung male. Ayan. Ito yung male. Saka ito yung female. Ito yung kinakabit kung meron kang pagkakabitan, like sa gagamitin ko ito. So medyo marami ng butas kasi ginamit nito sa ibang project. So ito natin ilalagay. Ito pala ay DIY box. Makakabili ka nyan dito sa Shopee. Marami yan doon. DIY box. Yung iba merong hawakan. At saka pala power cord na merong switch. So ito pa ay mayroong dalawang switch sa live at saka neutral. Live saka neutral. So walang papasok talaga kapag off mo. Walang kahit ano, live or neutral. So, dyan lang yung gagamitin natin. So, ililipat lang natin ito. Kasi ito yung ginagamit ko. Medyo yung dulo. Yan. At saka, abit dito, nag-split lang siya para sa, yan, alligator clip. Yung maganda. So, ngayon, tayo natin ilipat ito dito. So, tanggalin ko lang muna to. Medyo nga natanggal na nga eh. Hindi na magandang pagkakapit. So yan 8.5 volts adapter. So ito lang yan, meron siyang input at output. Ay natanggal na Yan tanggalin natin. Meron ditong input and output. So hindi naman tayo dito magso-solder kasi yung tawag nito, yung itong gagamitan natin, ganun din. Yung AC niya parang clip lang siya. Yan, meron siyang clip. Easy input. Meron siyang clip. At saka screw mount lang yung mga
output. Katulad din dito. So, tabi muna natin ito dito. Tsaka pa rin naman natin dito ipihit na lang. Yan. So, yan. So, ito yung input niya at yung output niya. Okay. Ito na lang. Dito ko ilalagay. Makita nyo, marami ng butas. Pero ito yung mga butas na ito dito. Ito yung original niya para pag-mount, para ma-close ito. So, ilalagay natin. Yung paglagay ko dito, hindi ko lalagay dito. Meron na akong map pero hindi na lang. Dito ko na lang ilalagay. Yan. Dito. Tsaka, hanap na lang ako ditong butas para sa negative at positive. Bakit dito ko ilalagay? Dito ko ilalagay kasi kung meron tayong mga review item at itetest, makikita nyo. Ilalagay ko lang siya dito. Yan. So, kung meron akong tinetest, makikita nyo yung voltage dito sa may gilid. So, kung ganito naman, medyo itataas ko pa yan. Ganyan ko, tataas ko pa. Kasi okay naman to. Pwede rin na nilagay dito. Ano bang maganda? Dito. Pero medyo tataas ko pa yung kuwan, yung itong box na to para makita nyo. So, ganito na lang. Ganyan. Para makita nyo. At check natin nga sa loob. So, ito pala may DIY box at meron dito mga itong mga pang screw. Pero yung iba tinanggal na eh. Tinanggal ko na eh. So, yan. Test natin kung fit ba. Yan. Tsaka pwede ba pag ganyan? O, pwede naman. Yan. So, yan. Pwede pa ako maglagay dito ng fan pero wag na. Then output kahit na lang dito. Ngayon try nating butasan. Nasaan na ba yan? So, ito na lang. So, try nating butasan to. Ipopost ko na lang yung video. Di ko na lang gagawin dito sa harap ng camera kasi medyo tatagal. Magmamahaba na yung video natin. So, ngayon butasan natin ito. At balikan natin, papakita ko sa inyo kung paano natin ilalagay. So, eto na, guys. So, medyo hindi na maganda. Pero okay lang yan kasi hindi naman niya makikita. So, ito pala, I think 10mm yung butas dito. Kasi yung ginamit kong pang drill dito, yung 10mm. So, pasok siya dito. Meron kasi itong banana plug na to. Meron siyang malaki dito. Kasi ito yung parang gasket. Kung gagamit ka ng metal, ito yung para metal. Kung gagamit ka ng metal case, ito yung magiging protective o gasket niya. So, parang siyang ganito. Yan. Yan. So, kung ilalagay natin, yan, ganyan. Yan. So, yung saan ba yung negative? Yan. So, sige, ilagay ko nga para mapagkita ko sa inyo. Ito. Yan, diba? So, okay. About naman dito, medyo hindi maganda yung tsura. Pero okay lang kasi ito naman, meron naman siyang lip dito. So, hindi niya makikita. So, ilagay natin. Meron siya ditong locking. So, yan. So, naglagay lang ako dito ng parang gap. Hindi ko lang alam kung papasok to. Pasok ba? Yan. At saka meron pala dito mga lock yan. Hindi pala ito. Lock pala dito sa mga board. So, try natin.
Kasya ba? Oops. Ay, mali. Putol tuloy. So, yan. Yan. So, flash na flash siya, oh. At saka, yun, pang nag-lock. Ayan. So, okay, pause ko ulit. Ilagay ko na lang yung ibang wire nito. At susunod naman tayo sa paglagay nito. So, pause ko lang at lagay ko yung ibang mga component. So, yan. Lagay ko na. So, pwede niyang tanggalin. Natin to. So, di ko pa ginamit yung isang available sa kanilang mga screw at saka di ko na rin to nilagay. Pwede rin ilagay natin to para hindi matanggal yung mga wire na ikakabit natin dito. So, ayan. So, ngayon, yung gagawin natin, ito naman, ilalagay natin. Pero hindi dito. Ito kasi pinaka-takip natin sa ibabaw. So, sa ilalim, sa loob, oops, lagay natin ito. So, buksan natin ito. So, itong first time ko bubuksan ito. Ayan. Yun. Umuyin natin. Yeah. Tinabago. So, yan. Ito yung DC output. Ayan ang mag-focus nito. Yan. Yan yung DC output. Tsaka, ito naman yung AC input. So, meron lang siyang tab. Parang idinidiin para bumukas sa loob. Tsaka pasok mo na yung wire. So, wala nang solder. So, ngayon, try natin kung saan natin ilalagay siya dito sa loob. So, ganyan ko. Dito na lang. Ganito na lang yata yung paglagay ko. Oops. Yan. Okay nga, try natin. So, I think malayo naman. Yeah, malayo. Problema lang, wala akong stand. Yan yung problema natin. Wala akong stand dito. Kasi yung meron naman siyang stand dito, pero yung isa putol. Tsaka malayo yung agwat. So, gagawa na lang ako dito ng stand. At i-mount natin siya dito. So, yan. So, pause ko ulit yung video. At i-mount ko lang siya dito. Maghanap lang ako ng gagamitin para ma-mount ko yung itong power supply na to. So, pause ko muna ulit. Marami ng pause. Okay, ito na. Ito na yung nilagay ko dito. Mga lumang computer motherboard stand. So, yan. Yan lang kasi nakita ko dito sa aking mga screw collection. So, yan. At ito na yung power supply. Nilagyan ko na ng output sa DC. Yellow para sa positive at black para sa negative. So, yan. Pwede ko nang ilagay siya dito. Yan. Na nakabit na natin yung ating power supply doon. So, gumawa naman ako dito ng butas para sa switch at saka yung output ay input pala ng wire, ng cable. So, ito. So, kung makikita nyo para siyang U-channel dito pabilog at saka flat sa ilalim. Yan. So, yan ang ginawa ko. So, yan. Meron siyang gap dito para dito. So, ngayon, kapag nilagay yan ganito,
Yan. Makita dito, plus na siya. At yan yung switch. Okay, kabit na lang natin. So, ito. Yan. So, ito. Pumpon siya sa in. Ganito na lang. Ikot ko na lang. Ano ba? Yan. Ikot ko na lang. Tsaka lagay natin dito. And cut natin. So positive. Oops. Negative. So ito yung V-in niya dito at doon sa isa yung output. So V-in positive. Ito yan. Negative. Mukhang okay. Negative. Yan. At pag ganito ko na lang. So, yan yung resulta. So, lagay na lang tayo ng wire dito sa negative papunta dito, positive papunta dito. So, tapos na tayo yan. So, dire-diretso na lang.
Then double check again para walang short. Okay, wala. Ganun din dito. Wala. So good. So yan na mga kasulit. So tagat na lang natin. Sana yung isang cover. Yan na. Yan na guys. Yan. Ito yung switch. At ito na. So pwede na siyang yan. So test natin. Test natin kung gagana ba siya. So good luck na lang. Off muna natin. Test natin kung gagana ba siya. Hopefully. Ben, hulog tuloy. Hulog yung ibang mga gamit. So okay. Saksak ko na. Then okay, test natin. Power on. Mukha ayun. Yung kuwan pala yung nasa ibabaw yung wire. So yan. Yan. Power on. 8.5 yung ginagamit ko dito. So pwede na akong umabot dito ng 30 volts. So pwede na ako ditong ipaabot yan ng 30 volts at saka 4 amps. So yan guys. Hindi naman ako medyo nag-umabot kasi ng 4 amps. Yung kanina ginamit ko dito just only 12 volts. So yan mga kasulit. Yan yung ating DIY power station natin dito. Para gamitin natin dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Medyo lang yata nag-off. So ayusin ko na lang yung mga wire doon sa loob. So yan na guys. So pwede siyang iset kung anong gusto mo. At pagkikita nyo kung meron tayong ginagawa, lalagay ko lang siya sa may gilid. So makikita nyo na yung mga voltage and information na pinapasok natin kung meron tayong i-DIY or meron tayong i-test dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So guys, dito ko na itatapos yung video. Medyo mahaba na yung video natin. So you can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video at DIY dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!